Alright, once again, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Pag-usapan lang po natin ito pong sinabi ni JD's comment sa kanya pong YouTube channel, sa kanya pong video mga kabayan. Bibigyan lang po natin ng mga reaksyon ng kanya pong mga sinabi tungkol nga po sa INC. Dahil ito nga pong INC mga kababayan ay nagpahayag na magsasagawa nga po ng malawakang rally. Pero bakit daw hanggang ngayon wala pa? At marami daw mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nagko-comment sa kanyang video na nagsasabi na hindi daw totoo itong sinasabing malawakang rally ng INC dahil nasabi ng ibang mga kaanib sa kanyang comment section na kung totoo yan, dapat 2 weeks ago, dapat in-announce na po yan sa kanilang lokal pero wala naman pong itinatagubilin. Ito po ang kanyang video. Panoorin po natin mga kababayan. Napansin ko rin ho, maraming nagko-komento sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na mga nakafollow po sa atin, sa ating SOCMED accounts. Sinasabi nila na mukhang hindi totoo yan mangyayari kasi dapat 2 linggo bago magkaroon ng malawakang rally, inanunsyo na yan sa amin. Diba? So mukhang ang dating po nito, dahil walang mga taga saan bang kapilya ang nakakapagsabi na meron ng pasabi sa kanila na maghanda sila. Pero doon sa nag-anunsyo, sinasabi, naghahanda raw po iba't ibang mga, diba? Miyembro, yung sa buong Pilipinas, mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa malawakang. Ibig sabihin na naghahanda. Ibig sabihin, ongoing. At meron ng pasabi sa kanila. Iba po yung pinaghahanda. Yun pong pinaghahanda, wala pa silang ginagawang aksyon para sa event na yun. Kaya nga, pinaghahanda, future pa. Iba po yung ongoing. So, iba yung sinasabi, di ba? Kaysa sa actual na nangyayari sa ground sa kanila. Natakot ba sila na totohanin yung rally na yan? And after all, para sa akin, huwag nyo nang ituloy. Kasi, useless. Kung yan ay pagsuporta sa Pangulo, hindi na yan magiging deterrent. Di ba? Hindi na magiging deterrent yan. Naka-file na pero kung nung maaga sana ninyo yan agad-agad ginawa, baka kahit na siguro yung announcement na yan pa lamang, nakatulong pa para hindi na po ituloy ang pagsasampa ng impeachment cases laban kay Sara Duterte. Diba? So ano bang ibig sabihin? Mas gusto ninyo na mas gusto ng Iglesia ni Cristo na ang lilitis kay Sara ay ang Office of the Ombudsman? Diba? Iimbestigahan siya ng DOJ, ng NBI, yun pa mas gusto nila. Diba? So marami ho tayong mga kababayan na naguguluhan. At higit po sa lahat ng naguguluhan dito ay ang mga TDS. Kasi kating-kati na yung mga kamay nila at mga paa at ang mga nguso nila na sumali yan sa gagawing rally. Eto nga yung tanong na magandang ini-raise ng ating kaibigan si Mami Peng. Paano kapag si Sara Duterte, si Jonathan Morales, Cathy Binag o kung sino-sino pa dyan ng mga, di ba, sila Crisette Laureta Chu, si Malindugoy, yung iba pang mga kasama nila, mga anti-Philippines, pro-China, ay nagsalita. Alam niyo naman ang isisigaw ng mga yan. BBM resign, BBM bangag. Tapos sabi ng INC, itong aming pagtitipong ginagawa ay para ito pagsuporta sa ating presidente sa kanyang opinion na hindi dapat na magsampa pa ng impeachment. So paano to? Di ba? Well, gusto ko lang diglinawin. O baka naman kasi ang pagsuporta lang po talaga ng INC ay doon lang sa sinabi ng Pangulo na kanyang opinion which is favorable kay Sara. At yung gagawin ng INC is actually, ang makikinabang po dyan ay si Sara Duterte. Tama ho ba? So hindi ho kaya, dapat linawin ito ng Iglesia ni Cristo, hindi ho kaya ang suporta nyo kay PBBM doon lamang sa kanyang sinabi. Pero ang tunay yung sinusuportahan na ngayon sa kabuuan ay si Sara Duterte. Tama ho ba ako ron? Yan ho, linawin nyo. Diba? Maglabas kayo ng paliwanag dyan.
Kasi, nagiging contradicting na yung mga sinasabi ninyo eh. Diba? Ina-anunsyo nyo, tapos wala palang totoo, hindi pala totoo na may paghahandang ginagawa. Ano to, budulan? At usapang budulan, mga kababayan, uulitin nyo na naman ba ang ginawa ninyo, kung bata maaalala ninyo, 9 years ago, 9 na taon ang nakalipas, nagpabudol ho kayo. Diba nagsagawa rin kayo noon ng rally, anti-Leila de Lima rally, na sinupi ng pagsuporta nyo kay Duterte. And then later on, kita nyo, di ba? Absuelto si Leila de Lima sa mga kasong isinampa ni Duterte laban sa kanya. So paano to? Yun bang ginawa ninyo noon? Ito ba ay kinasihan ng Diyos? Kasi kapag kinasihan ng Diyos yan, hindi kayo magkakamali. Di ba? So, yun pong rally na yun, nabudol ho kayo doon ng mga Duterte. Ito po mga kababayan, ikukurik lang po natin ito pong ating pong kaibigan na si GDS comment. Kanya pong sinabi na ang Iglesia ni Cristo raw ay nabudol at nagamit ng mga Duterte noong panahong nagkaroon ng rally ang INC laban kay Leila de Lima. Unang-una po mga kababayan, hindi po nag-rally ang INC para itagtanggol ito pong mga Duterte, para suportahan ang mga isinampang kaso ni Duterte kay de Lima. Ang INC po ay nag-rally dahil sa pakikialam po ni Leila de Lima sa isyong panloob ng Iglesia ni Cristo. At yan po ay hindi pinayagan ng INC dahil ito nga po ay pakikialam sa simbahan. Dahil alam naman po natin na mayroon pong separation ang simbahan at ang Estado. Dahil ito pong usapan na to na panloob ay pilit na pinakikialam ni Leila de Lima. Yan po yung rally na isinagawa ng INC. Hindi po yan nag-rally para suportahan ang mga Duterte para ipakulong itong si de Lima. Kasi kaya po nag-rally ang mga INC dahil ito pong si Leila de Lima ay nakikita na pabor itong si Leila de Lima doon sa mga nag-aakusa sa INC, itong mga ministro na itiniwalag na sila itong gumagawa ng kalukuhan na tila pinakampihan ni Leila de Lima. Yan nga po mga kababayan. At yung rally nga po na yan ay inabot po yan ng 5 araw. Hindi po rally hindi po para sa suporta ng INC yan sa mga Duterte. Sariling pagkilos po yan para pigilan ang pakikialam ni Leila de Lima sa usaping panloob ng Iglesia ni Cristo. Ayan po, itinatama lang po natin itong si GDS comment, mga kababayan. At isa pa, sinasabi niya, kahiyan daw ito ng Iglesia. Hindi po ito kahiyan ng Iglesia, mga kababayan. Kundi ito po ay tinuturing isang malaking tagumpay. Bakit? Yung isinampan niya na pag-iimbestiga sa Iglesia, natuloy ba? Hindi. Natalo. Talo sila. Yan ang katunayan. Dahil kung ito, mga kababayan, kung hindi yan pinatigil ng presidente noon, ni Ninoy Aquino, maniniwala po ba kayo mga kababayan na kung hindi pinatigil ni Ninoy Aquino yan, maaaring pati si Ninoy Aquino, tanggal siya sa presidente niya Ayan po, totoo mga kababayan. Kaya po yung si Ninoy Aquino, pinatawag po yan sa sentral. Noong panahon na yan. Ano nangyari? Sino natalo noon? Natalo si Leila de Lima. Napahiya siya. Kaya ba't mo sasabihin na kaya nito na iglesia? Tagumpay ito ng Iglesia ni Cristo. Para ipaglaban ang karapatan. Ang separation of power ng simbahan at ng Estado. Yan po mga kababayan.
Tuloy natin. Ginamit ang kanyang mga kaalyado, ginamit ang kapangyarihan para i-persecute, para gipitin at mapatahimik eventually ang mga kritiko nila. Number 1 na nga po dyan, eto kong si Leila de Lima. Oh. Diba? So, eto pong aking sinasabi, nagtatanong lang po ako, uulit pa ba kayo sa mga Duterte? Magpapabudol pa ba kayo? Pare-pareho tayong nabudol noon. Ang akala natin tapat sa bayan, mahal ang mga Pilipino, diba? Para sa bansang Pilipinas, ipaglalaban ng interes. Pero ano? Mas mahal niya ang China kaysa sa Pilipinas. Mas mahal niya ang mga inchik kaysa sa mga Pilipino. Di ba? Naglunsad ang sinasabi na war on drugs, pero kita nyo naman, hindi nagtagumpay. Bakit magtatagumpay? Yun palang mga big time na mga may kinalaman dyan sa pagkalat niyan mga katropa niya. So, diba? Bakit yung kanyang anak na adik nun, buhay pa hanggang ngayon? Hindi ba't merong video pang lumabas niyan? Sina Elena Darna at saka etong si Baste, na pareho silang palong-palo. Di ba? So magpapabudol pa ba kayo ulit? INC? Hindi pa ba kayo nataga? Uulitin nyo pa ba? Papagamit pa ba kayo sa mga Duterte? Yan rallying sinasabi ninyong yan. Maniwala kayo. Paano nyong ipapaliwanag to sa taong bayan? Paano nyong sasawayin pag nagsalita dyan? Siyempre, pag magsalita si Sara, hindi niya pipigilan niya. Kakampi nyo Pag nagsalita dyan yung mga alipores sa mga Duterte, mga influencers nila, isisigaw, puro kontra sa Pangulo. Sa palagay niyo po ba, papayagan ng INC na magsalita itong sila Sara Duterte, itong mga kumakalaban sa gobyerno, kapag natuloy ang rally ng INC? Alam niyo po mga kababayan, hindi po papayag ang INC dyan. Yung rally lang ng INC yan, hindi papayagan ng pamunuan ng INC na magsalita itong mga kumakalaban sa gobyerno, na magsalita laban sa gobyerno. Hindi sila papayagan dahil kapag pinayagan nila yan na magsalita laban sa gobyerno, ilalabas na itong mga INC ay kalaban na rin ng gobyerno. Kaya po, ako po hindi ako naniniwala, hindi po papayagan yan kapag natuloy man yung rally ng INC, mga kababayan. Hindi po papayagan yan ng pamunuan ng INC na itong mga kumakalaban sa gobyerno, papagsalitain sa entablado. Magmumura doon sa entablado, sabihan ng presidente na bangag. Hindi papayag yan, mga kababayan. Bakit? Unang-una, suportado rin ng INC President Bongbong Marcos. Suportado rin ng INC ang gobyerno niya. Kaya nga magrarally ang INC para sa kapayapaan. Para, ang sabi nga ng INC, para sa kapakinabangan ng maraming Pilipino. Ayaw ng mga INC na itong si Sara Duterte at ang presidente ay mag-away dahil parehas nga nila itong sinuportahan ng nakarang eleksyon. Ayan po ang gustong ipunto ng Iglesia ni Cristo. Hindi po ba? Sino ba naman ang ayaw sino ang ayaw ng kapayapaan? Hindi pa. Wala tayo. Gusto natin kapayapaan. Ayaw natin na mga nanunungkulan sa gobyerno ay nag-aaway-away. Kaya yan po ang pinupunto ng Iglesia ni Cristo. Ang magkasundo ang mga nanunungkulan sa gobyerno. At tukwagin nila yung kanilang trabaho. Pagtuunan nila ng pansin ang ekonomiya ng bansa, ang kahirapan na lumalaganap. O hindi yung nag-aaway-away. Ayan po mga kababayan, hindi po papayag ang pamunuan na magsalita. Rally ng INC yan, tapos magsasalita yung mga kumakalaban sa gobyerno, magmumura-mura doon, tatawagin bangag ang presidente. Hindi po papayag ang INC mga kababayan. Yan po ang totoo dyan. Tuloy. Mapapipigilan nyo ba sila? Kaya nyo bang kontrahin yan? Siyempre, yung mga miyembro nyo,
Ayaw man na sa kalooban nila yung ganun. Dahil nga po sa sunod-sunuran kayo lahat. Diba? Follow the leader, ika nga. So ganun na rin lahat. Sisigaw na rin kayo ng bangag-bangag-bangag. Diba? BBM resign na rin ang isisigaw ninyo. So ano itong rally-rallying ito na bilang kunwari pagsang-ayon sa opinion ng Pangulo. Diba? Which is ang magiging makikinabang talaga doon at isarali na yan. Kung hindi po, si Sara Duterte, ang mga Duterte. Oh. So yan ho ba ay isang maliwanag pa sa sikat ng araw na pagkukunwari lamang? Itong mga pangyayaring ito na hindi pumapalag ang Pangulo doon sa pag-leak ng message na ginawa niya, diba? Na ikinagulat. Ito po mga kababayan, isa rin to. Sinasabi din po nito ni GD is comment na bakit daw hindi pumapalag si PBBM na nag-link itong misis niya sa katatayon ng isang leader yan sa Kamara. Bakit daw inilabas ito ni Katunying? Ito po mga kababayan, sinabi po ito ni Katunying. Hindi niya po ito ilalabas kung wala po siyang pahintulot, kung wala pong nagpahintulot sa kanya. Mayroon pong nagpahintulot sa kanya, kaya niya po inilabas yan. Sinabi po yan ni Katunying. Alam niya yan dahil isa po siyang journalist. Yan po mga kababayan. Kaya pa po nilabas ito ni Katunying, humingi po siya ng permisyo kung pwede niya itong ilabas. At pinayagan po si Katunying. Hindi po alam nitong mga kung ibang mga government vlogger, mga kababayan. Hindi nila alam yan. Tuloy. Diba? At least pagka nagulat ka, dapat meron kang further action. At least ipahanap mo kung sino yung loko-loko na yan. Bakit wala? Ako pa ang Pangulo sa inyo? Hindi, may pahintulot talaga. Hindi lang sinabi. Hindi po yan lamang ang tao sa Pilipinas. Sinabi yan sa huling vlog ni Katunying. Nasubukan na rin po ang mga yan. Ang EDSA 3, nanakbo ang mga yan pauwi. Kaya po yung aming ginawang EDSA 3 noon para pababain si Gloria Arroyo, nabigo, na-disperse kami, umaban doon, naiwan doon, sa pagsugod namin, pagdating namin sa Mindiola, sa harapan na ng Malacanang, Sus Mariosep, kita na namin ang tulo namin. Samantalang nung nandun sa Ortigas, sa dulo ang pagtitipon sa loob ng isang linggo. Gabi-gabi, dumadami. Diba? Sinusubukan nyo ba ang mga Katoliko? Diba? Tandaan nyo, mga Katoliko pa lamang ang may napatunayan sa people power na talagang nagpababa ng dalawang Pangulo ng Pilipinas, si Apo Lakay at eto hong si Erap Estrada. Hindi nakuha ng impeachment dahil akuhin din itong mga taga-prosecution, diba? Tumakbo sa EDSA at yung EDSA People Power 2 ang nagpababa kay Erap. Napilitan na lamang siya na lisanin ng Malacanang. Pero pinakamatindi ho sa lahat, eto hong nabudol kayo ni Duterte. Yung inyong kinontrang si Leila de Lima, lumilitaw ho, ito ho pala yung malinis ngayon. Hindi po mga kabayan, hanggang dito lang po muna tayo. Hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video. Ito lang po sa Nards TV 51. Mundo'y nagliwanag nang makilala ka, di may